Kaya pala napakalaki ng kontrata ni Austin Reeves na gulantang ang lahat. Mula nga po sa pagiging walang draft or undrafted noong 2021 hanggang sa pagiging may hawak ng max contract na nagkakahalaga ng 185 million US dollar. Ang kwento nga po ni Austin Reeves ay isa sa mga pinakamagandang rags to riches na salaysay sa kasaysayan ng NBA at hindi nga po napigilan ng social media ang kanilang emosyon ng kumpirmahin ng balita. Ayon pa nga po sa isang insider na si Shams Charania ng ESPN, sumang-ayon si Reeves at ang Lakers sa isang 4-year, 185 million US dollar max contract na nagkakahalaga ng humigit kumulang 46.25 million kada taon. Sa edad nga po na 28, opisyal lang nakatali ang undrafted gem sa Los Angeles. Sa mga susunod nga po na taon, isang hakbang na nagsisiguro na ang Luka at Reeves era ay tuluyan nang magsisimula sa LA. Paano ba naman kasi mga kapatid, mula sa backwoods ng Arkansas patungo nga po sa pinakamalaking contract ng kanyang buhay. Ang reaksyon ng NBA Twitter ay hindi nagpahuli mula sa paghanga hanggang sa pag-aalinlangan. Sabi nga po sa Twitter, one of the greatest success stories sa NBA history, going from the backwoods of Arkansas to undrafted to a max contract for the most prestigious franchise in the NBA. Austin Reeves' story is a real-life Disney movie. Well-deserved AR. Isa pang tigahanga naman ang nagbigay ng mas praktikal na pananaw. Really good player. A little expensive. His downside will be less fun making 46M per year than on a massive bargain deal. But he's a truly nasty on-ball player and the Lakers played quite well when he and Luka have shared the court. No-brainer to get the deal done. At meron din naman nga pong hindi lubusang kumbinsido. Isang user nga po sa Twitter ang diretso ang sinabi, Luka not winning with the Lakers. Hindi rin nga po nagpahuli ang mga memes. Isang user ang nag-tweet ng larawan mula sa pelikulang Step Brothers kung saan sinamahan ng isang kaibigan ng kanyang kasama sa isang job interview. Isang biro na tila si Luka Doncic ang tumulong kay Reeves na makipag-negotiate ng kanyang max deal. Bagamat nakakatawa, may katotohanan sa likod nito. Sa kabila ng hindi patiyak na kinabukasan ni LeBron James sa Los Angeles, ang pagpirma kay Reeves sa isang malinaw nga po na senyales na ang kupunan ay nagtatayo na sa paligid ng backcourt ni na Doncic at Reeves. Pero sa kabila nga po ng lahat ng yan, meron pa rin hindi pa nasasagot na tanong, nasaan na ang elite center? Sa kabila ng kagalakan, isang malaking butas pa rin nga po na nananatili sa roster ng Lakers, ang front court. Ayon sa ulat, isa sa mga pangunahing kahilingan ni Luka Doncic ngayong offseason ay ang pagkakaroon ng isang elite center. Isang pangangailangan na hindi nga po natugunan ng papirmahin si Reeves. Habang ang backcourt ay tila nabuo na, ang Lakers ay mayroon pa ring mga katanungan sa ilalim ng basket. Sino ang magiging kasama ni na Doncic at Reeves sa loob? Ang sagot sa tanong na yon ang magtatakda kung ang Luka Reeves era ay magiging isang tunay na contender o isa lamang magandang kwento. Ang pagpirma kay Austin Reeves ng isang 185 million na kontrata ay isang malaking panalo para sa Lakers at para nga rin po sa kanyang personal na kwento. Mula sa pagiging walang draft hanggang sa pagiging max contract player, siya ay isang inspirasyon sa bawat underdog na nangangarap na makapasok sa NBA. Ngunit sa mundo nga po ng basketball, ang mga kontrata ay hindi nagcha-champion. Ang mga kupunan ang gumagawa nito. Kung nais ng Lakers na seryosohin sila bilang isang elite contender, ay kailangan nilang sagutin ang natitirang mga tanong sa kanilang roster. At ang pinakamalaking tanong nga po sa ngayon ay kung sino ang magiging haligi nila sa ilalim ng basket. Ano sa tingin mo? Nararapat ba kay Austin Reeves ang 185 million na kontratang ito? At sino sa tingin mo ang dapat kunin ng Lakers upang maging elite center nila? Ibahagi ang inyong opinion sa comments.